Hindi ko maintindihan. Pero tila ba masaya ako sa narinig ko. Iba pala ang pakiramdam na hinahangaan ka ng gusto ng isang lalaki. At lalo kong ikinagulat dahil hindi na manugang ang tingin niya sa akin, kundi isang pagkain na gusto niyang matikman. Kahit na alam ko na asawa ka ng anak ko, ay hindi ko palalampasin ng chance kung papayag ka. Pero alam ko namang hindi pwede. Nakakatakot mang pakinggan sa iba, pero walang takot na bumalot sa akin, kundi awa. Kung tutuusin, talagang mabigat ang pinagdadaanan niya. Lalo na't nabasa ko ang diary niya. Doon ko nalaman na halos humanap ng ibang lalaki ang misis niya nang mawalan siya ng kakayahang ibigay ang isang pangangailangan ng babae. Hinayaan lang niya yun dahil alam niyang hindi niya na muling maibibigay yun sa kanyang asawa. Halos maiyak ako nang mabasa ko ang pangyayaring yun sa kanyang buhay. Kaya makalipas ng 30 taon, nang dahil sa akin, ay muli siyang ginanahan at nanumbalik ang nawalang kakayahan. Kung tutuusin ay may mali din ako. Dahil sa nakalipas na araw, ay parang nagbibigay ako ng motibo sa kanya. Dahil sa kaakit-akit na kasuotan na pinapakita ko. Patuloy kong nakikita ang mga luha niya sa kanyang mukha. Na halos siyang nagpapalambot sa aking puso. Tahan na po, Dad. Mahinay na wika ko. Damang-dama ko ang kalungkutan ng matanda sa mga oras na yun. Please look at me. Muli kong wika sa kanya at inangat ko ang mukha niya para mapatingin sa akin. Kitang-kita ko ang kulubot ng kanyang mukha, ang kalungkutan ng kanyang mga mata. Sige po, papayag ako. Muli kong tugon sa kanya na mayroong kasamang ngiti. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yun, pero pakiramdam ko na ako lang ang nakakaintindi sa kanya ng mga oras na yun. Gusto kong ibalik sa kanya ang mga bagay na nawala. I'm sorry, Melvin. Pero nakita ko na kailangan din ito ng ama mo. Hindi malaman ni Mr. Mauricio Ramos, ama ni Melvin Ramos, ang kanyang magiging reaksyon nang marinig niya yun kay Rita, ang misis ng kanyang anak. Nakangiti sa kanya ngayon ang isang napakagandang babae habang sinasabi ang mga salitang yun. Sige po, payag po ako. Muling wika nito dahil alam niyang hindi makapaniwala ang kanyang biyanan sa naririnig. Talaga, Rita? Masuyong wika ng matanda. Opo. Pero isang beses lang po ito Hindi na po pwedeng maulit. Muling sagot ng babae. Hindi talaga makapaniwala ang matanda. Ilang araw din niyang dinadamdam yun. Pilit niyang inaalis sa isip niya ang kanyang manukang. Alam niya na hindi dapat, kaya iniiwasan niya ang babae. Pero tila lalong lumalakas ang apoy habang pinipigilan niya ito. Hindi niya akalain na aabot siya sa ganito sa haba ng panahon na natulog ang kanyang dinadala. Halos kinalimutan na nga niyang maging masaya. Pero simula pa lang nang makita niya ang asawa ng anak, tila doon lamang siya unti-unting nabubuhayan. Kaya naman doon din siya natutong manood ng mga ganung videos. Dahil para sa kanya, ayaw na niyang mawala ang nagbalik na pag-asa. At atin-atin lang po ito, please. Muling pakiusap ni Rita. Oo, Rita. Atin-atin lang to. Sasamantalhin ko yung pagkakataong ibinigay mo sa akin. Muling tugon naman ng matanda.
Nananatili pa rin nakahawak ang malalambot na mga kamay ni Rita sa kalubot na mukha ng biyenan. Alam niya na hiyang-hiya ang matanda sa kanya. Kaya naman siya na ang unang kumilos. Isang malambing at mahinay na halik. Hindi pa rin makapaniwala si Mauricio na lumalapat sa kanyang mga labi ngayon ang isang napakagandang babae na asawa ng kanyang anak. Pero tila nahihiya pa rin siya kahit si Rita na ang gumawa ng unang hakbang. Huwag na po kayong mahiya. Muling wika ni Rita na sinabayan niya ng isang matamis na ngiti. Dito na nagsimula ang tunay na labanan nila. Pagkatapos ang laban na napanood sa pelikulang Troy. Nabigla man si Rita, pero eto na rin yun. Unti-unting bumagsak si Rita sa kama dahil sa pagdampa sa kanya ng matanda. Grabe ang pagkauhaw nito sa babae. Para siyang batang maaagawan ng laruan. Pero hindi naman alintana ni Rita ang karahasan ng matanda. Wala siyang nararamdamang pagkadiri rito. Bagkus, tila siya ay natatangay talaga. At kahit may asawa na siya, parang ngayon lang siya nakaranas ng ganito. Hindi niya naramdaman ito sa kanyang asawang si Melvin. Buong gigil na sinulit ng matanda ang kagandahan ng manugang. Medyo nasasaktan man si Rita, pero talab na talab sa kanya ang ngayong marahas na ama ng kanyang asawa. Muling napatingin ang babae sa mukha ng matanda, na halos maiyak sa pagkakataong kanyang binigay. Batid ni Rita na nais talaga siyang sulitin nito. Hindi niya maintindihan kung bakit parang walang alinlangan na dumaloy man lang sa kanyang sarili. Sa sandaling yun, tila ba'y handang-handa na rin ang kanyang isip at katawan na tanggapin ang lahat ng nangyayari. Ngayon, bukod sa kanyang asawa, hindi niya akalain na may isa pa siya ngayong paghahantugan ng sarili. Humawak ang matanda sa kamay niya at magkahawak kamay nilang narating ang rurok pagkatapos ng napakahabang oras. Dahil sa panghihina ay sa katawan ni Rita bumagsak ang biyenan. Malalalim na paghinga ang tangi mong maririnig sa katahimikan ng kanilang silid. Sa ilang minutong lumipas, tsaka lamang nakakuha ulit ng lakas ang matanda. Umalis siya sa pagkakadagan kay Rita at pinagmasdan ang mukha nito. Nakapikit pa rin ang babae at tila hindi pa rin makabawi. Pasensya na ha, ang wika ng matanda. Doon lang tila bumalik ang diwa ni Rita nang marinig niya ang boses nito. Dahan-dahan siyang tumingin sa biyanan. It's okay, Dad. Bigla-bigla ay naiyak ang matanda. Maraming salamat talaga. Salamat. Dahil doon ay muling niyapos ni Rita ang matanda. You're welcome po. Malambing niyang tinig. Rita? Pwede pa ba akong humirit? Isa pa po? Natatawang sagot naman ni Rita. Tila nahiya naman ang matanda. Sige po, pero pahinga muna tayo ha. Dugtong ni Rita. Sorry nga po pala. Umpisa ni Rita. Saan iha? Takang tanong naman ni Mauricio. Nakita ko po kasi yung diary nyo at binasa ko yun. Doon ko po nalaman yung mga pinagdaanan nyo. Sagot ni Rita. Nabigla si Mauricio sa narinig niya kay Rita. Sa totoo lang, ay ayaw niyang pinapakailaman ang kanyang gamit. Pero na nga lang kung nagpaalam ito sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, tila wala siyang karapatang magalit kay Rita. Dahil tila ba siya pa ang merong utang na loob sa manugang. Totoo po bang hinayaan niyong maghanap ng iba ang misis niyo? Tanong ni Rita. Oo, iha. Mahal ko siya,
Kaya masakit sa akin na hindi ko maibibigay ang isa sa pangangailangan niya. Ako pa nga ang nagsuggest sa kanya noon eh. Pero hindi ko lang akalain na gagawin niya talaga yun. Pero wala naman akong magagawa. Hindi ko na talaga kayang ibigay sa kanya yun eh.